Ang Daegu, ang ikaapat na pinakamalaking lungsod sa South Korea, ay sentro ng kultura at komersyo. Noong una ay kilala ang lungsod sa industriya ng tela. Sa paglipas ng panahon, marami na ring mga negosyo ang nagsulputan sa lugar na ito. Maraming mga turista rin ang nahikayat na pumasyal dahil sa mga makasaysayang lugar, mag-enjoy sa mga masasarap na pagkain at mamili sa downtown area. Ang iconic Daegu 83 Tower ay nagbibigay ng nakamamanghang itsura ng buong lungsod. Sa kabila ng masigla at makulay na lungsod, sa isang tahimik na sulok ng Daegu, isang ordinaryong apartment building ang nabahira ng kadiliman. Isang krimen ang gugulantang hindi lamang sa mga tao sa Daegu kundi sa buong South Korea. Sa isang normal na araw noong May 19, 2014, ang simpleng apartment na ito ay naging lugar ng isang kakilakilabot na krimen. Ang buhay ng isang walang kamalay-malay na mag-asawa, mapagmahal na mga magulang na umaasang kaligayahan lamang ang nais para sa kanilang pamilya, ay marahas na kinuha sa isang saglit ng hindi mailarawang karahasan. Ang salarin ay pinagharian ng isang baluktot na paghihiganti. Sino ang walang awang kriminal ang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen? Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Jang Jae-jin ay ipinanganak noong March 4, 1990 sa Gumi, Gyeongbuk. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae. Lumipat ang kanyang pamilya sa Sangju City nang siya ay 3 taong gulang. Siya ay may normal na kabataan na walang pinansyal na problema sa pangangalaga ng kanyang mga magulang na nagnenegosyo ng restaurant. Ang mga grado ni Jang noong nasa middle school siya ay nasa below average. At kahit na pumasok sa Sangju Technical High School, nanatiling mababa ang kanyang mga grado. Nabawi naman niya ang kanyang poor academic performance sa kanyang pagiging magaling na leader sa kanyang eskwelahan. Kaya naman nakapasok siya sa Daegu University noong 2009 sa pamamagitan ng leadership rolling admission na sumasalamin sa kanyang karanasan sa mga gawaing pamumuno habang nag-aaral. Noong Pebrero ng sumunod na taon, pumasok siya sa Marine Corps. Sa kanyang halos 2 taon sa Marine Corps, may insidente kung saan lumitaw ang kanyang likas na karahasan. Sinentensyahan siya ng 1 taong pagkakakulong at 2 taong probation dahil sa brutal na pagbugbog at pag-atake sa isang junior soldier. Ang mga sumali sa pagsisilbi sa Marine Corps sa South Korea ay nakakaalam na karamihan sa mga kaso ng pananakit at pag-atake ng kapwa kasamahan ay kadalasang humahantong sa pagkakakulong ng maiksing panahon at bihirang makarating sa paglilitis. Ang katotohanang dinala siya sa paglilitis ay nangangahulugan na ang pag-atake ay malupit at maaaring paulit-ulit kaya siya ay binigyan ng probation. Nakalaya naman siya kaagad matapos makipag-areglo ang kanyang ama sa biktima. Gumastos ito ng pera para lamang makaalis na si Jang. Masasabi natin mula sa insidenteng ito na ang personalidad ni Jang Jae-jin ay marahas at may masamang intensyon sa kapwa. Matapos ang kanyang military service, hindi siya kaagad bumalik sa pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang isang production worker sa isang pabrika sa Chilgukon at nagtrabaho ng 1 taon at 3 buwan. Noong Pebrero ng 2013, iniwan niya ang kanyang trabaho at bumalik sa Daegu University pagkatapos ng 3 taon. Nag-aral siya ng architectural engineering at may masayahin at madaldal na personalidad. Sa panahong ito, naging isang popular student si Jang Jae-jin. Ngunit, sa halip na mag-aral ng mabuti,
Inilaan niya ang kanyang sarili sa kanyang sinalihang club at nakilahok pa sa mga aktibidad ng samahan at nakihalubilo sa maraming members ng club. Noong Nobyembre ng taong iyon, napili siya bilang presidente ng club. Habang ginagampanan ang pagiging leader, nakakuha siya ng maraming papuri mula sa kanyang mga kaklase at mga club members dahil sa kanyang maayos at masinop na trabaho at pinatibay ang kanyang posisyon. Noong bandang huling linggo ng February 2014, nakilala ni Jiang si Kwon Yang na isang freshman student sa kanilang universidad. Kasama ni Kwon Yang ang isang kaibigan at pumunta sa club na pinamamahalaan ni Jiang upang sumali sa kanilang grupo. Inilarawan na sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay nakuha na agad ang atensyon ng isa't isa. Hindi naman nagtagal at nagkaroon sila ng relasyon. Limitado lamang ang impormasyon tungkol sa pagkatao ni Kwon Yang at pati na rin ang pamilya nito. Nabanggit sa balita na ang ama ni Kwon ay 56 na taong gulang at ang asawa nitong tinawag ng media na Mrs. Lee ay 48 years old noong 2014. Si Kwon Yang naman ay 19 years old ng mga panahong iyon. Noong April 2, 2014, mahigit isang buwan nang magkarelasyon sina Jiang at Kwon. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga club members at sila ay nag-iinuman. Habang lasing si Jiang, ikinukwento nito ang tungkol kay Kwon sa ibang mga kasamahan sa club. Umabot ang mga pinagsasabi ni Jiang sa kanyang girlfriend na hindi nagustuhan nito. Pinuntahan niya ang binata at nagreklamo sa ginawa nito. Ngunit, bigla siyang pinagsasampal ni Jiang ng maraming beses. Dahil sa nangyari, nakipaghiwalay si Kwon sa binata. Hindi nagustuhan ni Jiang ang ginawa ni Kwon. Patuloy itong tumatawag at nagpapadala ng mensahe sa kanya sa cellphone upang makipag-ayos. Pero, umiiwas si Kwon sa binata. Hindi nito sinasagot ang mga text o tawag nito. Sinubukan niyang iwasan ang lalaki hanggat maaari sa kanilang eskwelahan. Gayunpaman, bandang 1:00 ng hapon noong April 7, nakita ni Jiang si Kwon sa CR malapit sa laboratory ng paaralan at sinubukang hilahin papunta sa kanyang lugar. Nang tumanggi si Kwon na sumama, sinampal ni Jiang ng ilang beses ang babae at sinipa. Nang hindi na ito umalma, tuluyan niyang dinala si Kwon sa kanyang kwarto at muling sinaktan. Hindi niya tinigilang saktan si Kwon hanggang sa dumating sa kwarto ang mga kaklase ng dalaga. Nag-alala ang mga ito na hindi pumasok si Kwon sa kanyang klase ng alas 6. Pinaghahanap nila si Kwon hanggang sa naisipan na puntahan ang lugar ni Jiang. Natagpuan nga nila si Kwon na bugbog sarado at agad na dinala sa ospital. Si Kwon ay binigyan ng diagnosis na tatagal ang 3 linggo para makarecover mula sa pagpapahirap na dinanas sa mga kamay ng dating nobyo. Nagulat ang mga magulang ni Kwon nang marinig ang katotohanan mula sa kanya at agad na nagpunta sa Sangju upang makita ang mga magulang ni Jiang. Doon, humingi ng 2 bagay ang mga magulang ni Kwon Yang, ang layuan ang kanilang anak at humingi ng tawad si Jiang sa ginawa nito sa dalaga. Yumuko ang mga magulang ni Jiang bilang paghingi ng tawad at nangako na gagawa ng mga hakbang upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Tinawagan nila si Jiang sa paaralan at agad na inutusan siyang umuwi at mag-leave of absence. Pinagalitan si Jiang ng kanyang ama na wala man lang epekto sa binata. Nang mga panahong iyon, alam na ng buong eskwelahan ang ginawa ni Jiang. Sa pilitang inalis si Jiang sa kanyang posisyon bilang presidente ng club at na-expel sa eskwelahan. Mula noon, ginugol ni Jiang ang kanyang oras sa pag-inom sa kanyang kwarto. Ito ang panahon na nagsimula siyang mag-isip tungkol sa paggawa ng krimen. Nanirahan siyang mag-isa at lalong lumakas ang kanyang puot, na iniisip na nawala ang lahat sa kanya dahil kay Kwon Yang at sa kanyang mga magulang. Sinisi niya ang mga ito sa pagkasira ng kanyang buhay. Hindi man lang sumagi sa isip nito na siya ang may kasalanan sa lahat.
Noong May 19, 2014, bandang 5:30 ng hapon, bumisita si Jiang sa apartment ng kanyang ex-girlfriend na nagpapanggap na isang tubero. Nakunan siya sa CCTV na may hawak na papel habang nasa loob ng elevator. Ang nakasulat sa papel ay kanyang personal na isinulat upang magkaroon siya ng dahilan na makapasok sa bahay ni Kwon. Ang laman ng sulat ay tungkol sa problema sa plumbing sa ikawalong palapag ng apartment building, kaya naman naroon siya upang gumawa ng inspeksyon at alamin ang sanhi ng problema. Nang makarating siya sa apartment ng pamilyang Kwon, kumatok siya at binanggit ang kanyang maingat na ni-rehearse na script. Pinapasok siya sa bahay at nakumpirma na wala si Kwon Yang. Pagkatapos, nalaman niyang mayroon niyang maliit na problema sa plumbing ng CR ng master's bedroom. Umalis siya ng bahay matapos magpanggap na tiningnan ang mga problema. Sinabi niyang babalik mamaya para ayusin ang sira sa CR. Makalipas ang 50 minuto, mga bandang 6:20 ng gabi, lumabas si Jang Jae-jin mula sa elevator patungo sa apartment ng pamilya Kwon. May dala siyang bag na puno ng gamit. Kompleto ang kanyang paghahanda, maging ang isang toolbox ay hawak niya sa kanang kamay. Sa loob ng bag ay may dala siyang harina para gamitin sa pagtigil ng pagkalat ng dugo sa gagawin niyang krimen. May dala siyang damit na pamalit, mga kutsilyo, martilyo, isang monkey wrench, black lacquer spray, disinfectant, bandage, antiseptic, at isang Marine Corps short. Dinala niya ang antiseptic at bendahe kung sakaling masaktan siya habang isinasagawa ang kanyang krimen. Sa madaling salita, maingat niyang plinano ang pagpatay. Detalyado at kalkulado niya ang mga gagawin. Pinapasok naman siya kaagad sa apartment, lalo na at alam nila na babalik ito upang ayusin ang problema sa CR. Nakita niyang nanonood ng TV si Mr. Kwon habang nagluluto naman si Mrs. Lee. Makalipas ang mga ilang minuto, nagreklamo si Mrs. Lee sa matagal na pag-aayos ni Jiang sa CR. Pinapasok naman ni Jiang ang ginang upang ipakita ang ginagawa. Agad nitong nilock ang pinto ng CR. Ginamit niya ang black lacquer spray at itinutok sa mukha ng ginang. Natumba ito at doon na kinuha ni Jiang ang pagkakataon na pagsasaksakiin ang walang kalaban-laban na ginang. Hindi pa ito nakontento at hinampas ang ulo nito ng isa sa kanyang dalang gamit. Naalerto naman si Mr. Kwon dahil sa mga narinig na sigaw at ungol na nanggagaling sa CR. Pumunta siya upang tingnan ang nangyayari, ngunit binuksan ni Jiang ang pinto ng CR. Nakita ni Mr. Kwon ang nakahandusay na katawan ng asawa. Tumakbo palayo si Mr. Kwon ngunit naabutan siya ni Jiang. Sinaksak ng ilang beses ang kanyang likod at pinagpupukpok pa ng martilyo ang ulo. Sa huli ay tuluyang nalagutan ng hininga si Mr. Kwon. Kinuha ni Jiang ang harina para ilagay sa dugo na patuloy na umaagos. Pagkatapos ay tinakpan ang dalawang katawan ng kumot. Nasugatan ang kamay ni Jiang habang inaatake ang kanyang mga biktima. Ginamot niya ang sarili gamit ang antiseptic na kanyang inihanda at binindahan ang kamay. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 bote ng soju mula sa refrigerator sa bahay at ininom ito. Ninakaw niya ang 25,000 won sa pamamagitan ng paghahalughog sa bag ng namatay na si Mrs. Lee. Kalmado siyang nanood ng TV. Nang nainip sa paghihintay kay Kwon, ginamit niya ang cellphone ng ina ng dalaga at nagpadala siya ng text message na nagpapanggap na ina nito. Sinabi niyang umuwi na dahil bibigyan niya ito ng espesyal na regalo para sa coming-of-age celebration. Sumagot naman ang walang kaalam-alam na si Kwon na ito ay late nang makakauwi dahil sa overtime sa trabaho. Napilitang maghintay si Jiang sa bahay nito ng 5 oras. Dumating si Kwon lampas hating gabi na. Nang marinig ng salarin na bumukas ang pinto, agad na hiniilan niya ang buhok ni Kwon. Nabalot ng takot si Kwon Yang sa duguan na kapaligiran ng bahay. Hinila siya ni Jiang papuntang CR. Ipinakita ni Jiang ang katawan ng kanyang ina na tinakpan ng kumot. Para siyang nasiraan ng bait nang makita ang bangkay ng ina.
hindi siya tumigil sa pag-iyak. Nang matauhan si Kwon ay nagtanong siya sa kalagayan ng kanyang ama. Nagsinungaling si Jiang na buhay pa ito. Nagmakaawa naman ang dalaga para sa buhay ng ama. Kaya sinunod niya ang lahat ng gusto ni Jiang. Hindi nga nakaligtas si Kwon sa kalupitan ni Jiang. Walang awa siyang hinalay ng lalaki. Pagkatapos ng kanyang ginawa, ang demonyong si Jiang ay ipinakita ang bangkay ng ama ng dalaga, dahilan para tuluyan siyang mabaliw dahil sa matinding pagkabigla. Sinubukan niyang saktan ang sarili sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang dila. Agad siyang pinigilan ni Jiang. Nang medyo kumalma na si Kwon, nagsalita si Jiang tungkol sa club at sinabi pa na dapat lamang silang parusahan ng kanyang mga magulang dahil sa pagkasira ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Jiang na magsalita ng walang katuturan. Paulit-ulit niyang sinabihan si Kwon na iwanan na ang club at pati na ang pag-aaral nito. Pinilit pa niya ang dalaga na humingi ng tawad sa kanya. Humantong hanggang umaga ang kanyang pag-uusap sa dalaga. Tuliro naman si Kwon sa buong oras na kasama ito. Noong May 20, 2014, bandang 9:15 ng umaga, dahil sa pagod at antok, kinulong ni Jiang si Kwon sa isang maliit na kwarto at sinarado ang pinto. Ginamit ni Kwon ang pagkakataong iyon na siya ay nag-iisa at tumalon mula sa bintana ng ika-4 na palapag ng apartment. Mabuti na lamang at nakita siya agad ng security guard at tumawag sa 119. Nakaligtas si Kwon, ngunit nagtamo ng malubhang pinsala sa magkabilang balakang. Kung hindi siya agad natagpuan, siguradong susundan siya ni Jiang at tuluyang patayin. Mabuti na lamang at gising si Kwon habang binubuhat siya ng mga tumulong sa kanya. Sinabi niya sa mga paramedics na tumawag kaagad ng mga pulis at puntahan ang kanyang bahay. Klaro niyang sinabi ang pangalan ng salarin sa kabila ng matinding sakit sa katawan. Nang makita ang nangyari kay Kwon, tumakas si Jiang sa likod ng apartment building na may nakabalot na tela sa kanyang nasugatang kamay. Klarong nakita sa CCTV footage na naglalakad siya ng kalmado paalis sa lugar. Nang araw na iyon, pumunta pa si Jiang sa isang tindahan upang bumili ng alak at prutas. Nahagip sa CCTV ang pagpunta niya sa naturang tindahan. Agad siyang bumalik sa kanyang silid at nagsimulang uminom. Nakatulog naman siya kaagad. Madali siyang naaresto ng mga pulis. Samantala, si Kwon ay naospital ng mahigit 3 buwan dahil sa matinding pinsala ng kanyang balakang. Sa imbestigasyon, inihayag ng mga pulis na noong kabataan ni Jiang, marami siyang estudyante na nabuli. Pinatotohanan naman ito ng ilan sa kanyang mga nabiktima. Si Jiang naman ay hindi natinag sa kanyang pagkaaresto. Tahasan pa nitong inihayag na handa na siyang harapin ang habang-buhay na pagkakakulong. Nasabi niya ito dahil sa life sentence ay posibleng mabigyan siya ng parol pagdating ng araw kung nagbago na siya at hindi na mapanganib sa lipunan. At sa panahon ng paglilitis, hindi siya nagsumite ng kahit isang pahayag ng pagsisisi. Noong September 18, 2014, hinatulan siya ng Western Branch ng Daegu District Court ng parusang kamatayan. Taliwas sa habambuhay na pagkakakulong na kanyang inasahan. Sa araw na ipinahayag ang desisyon ng korte, nag-iisa lamang siya. Kahit ang kanyang abogado ay hindi nagpakita. Sa pahayag ng korte, ang akusado ay karaniwang masigla, masayahin, at tila nasasabik sa lahat ng bagay, ngunit ang mga ganitong emosyon ay napakababaw at siya ay madaling masaktan sa mga rejections, kritisismo, at oposisyon. Kapag nahaharap sa mga nakababahalang pangyayari sa buhay, madali siyang magalit, nagpapakita ng mapanghamon at agresibong pag-uugali, at ang kanyang emosyon ay hindi matatag at mabilis magbago. Kumilos siya ng walang pag-aalinlangan base sa kanyang emosyon kahit na pumatay pa ng mga tao. Nakatuon lamang siya sa kanyang sarili at hindi isinasaalang-alang ang ibang mga tao. At makikita na wala siyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Nang malaman ang kanyang parusa, biglang nagbago ang isip ni Jiang. Mula November 25, 2014,
Nang nagsimula ang apela ni Jiang, hanggang April 7, 2015, 67 beses siyang nagsumite ng mga pahayag ng pagsisisi sa korte. Ang kanyang mga magulang ay nakiusap din ng leniency, sinisisi ang kanilang sarili sa hindi tamang pagdidisiplina sa kanilang anak. Kahit sino ay alam na ang tanging nais ni Jiang ay maiwasan ang parusang kamatayan, kaya naman, ang appellate court ay nagpahayag na ang desisyon ng orihinal na paglilitis sa parusang kamatayan ay makatwiran. Tinanggihan din ng korte ang posibilidad ng rehabilitasyon ni Jiang Zeijin. Ang desisyon naman ng Korte Suprema ay pareho rin. Noong August 27, 2015 ang hatol na parusang kamatayan ay kinumpirma at hindi na mababago pa. As of 2024, tahimik na namumuhay ang biktimang si Kunyang at pinanatili ang pagiging pribado ng kanyang buhay. Patuloy na prinotektahan ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Si Jiang Zeijin ay kasalukuyang nakakulong at naghihintay sa pagtupad ng kanyang parusa. Siya ang pinakabatang sibilyan na nasa death row sa bansang South Korea. Ang kaso ni Jiang Zeijin ay nagpakita ng nakapangingilabot na kalupitan ng tao. Ang brutal na pagpatay sa mga inosenteng biktima dahil sa isang baluktot na isipan ay hindi maaaring mapalampas. Ipinapakita ng kasong ito ang kahalagahan ng mabilis at matatag na aksyon ng mga otoridad sa paghawak ng isang karumal-dumal na krimen. Ang mga panawagan at matinding suporta ng publiko ay nagpapakita ng lakas ng boses ng marami sa paghingi ng katarungan. Ang pagbigay ng korte ng pinakamataas na parusa sa nasasakdal ay isang malakas na mensahe na hindi maaaring hayaan na mangyari ang ganitong klaseng krimen. Habang nagdadala ng kalungkutan ang kasong ito rin ay nagsilbing isang aral para sa ating lahat na manindigan laban sa karahasan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.